Follow-up question, sister. One more na lang po. Self-awareness is kind of hard to acquire. Ano ba pwede maging catalyst para maging self-aware ka sa paligid mo at sa sarili mo para mas complex ka ng mag-isip? Maging mapagtanong ka. You have to question everything. You have to ask the right set of questions, and for you to arrive to the right set of questions, you have to arrive to stupid questions first, na nagpapaikot-ikot ka lang sa mga bobong tanong. Dun sa mga bobong tanong, mapapansin mo, dun ka unti-unting tatalino. Tingnan mo, mapapansin mo, pagka yung tanong, ang sagot e paikot-ikot lang at pabalik-balik sa parehas na tanong, alam mo, you're asking stupid questions. Pero, ito problema, sa mas madalas na pagkakataon, ang mga tao in general, hindi nila namamalayan yun. Minsan isang tanong lang, minsan dalawa. Tapos tinatanggap na nila yung paikot-ikot lang na sagot na babalik ka ulit sa parehas na tanong nang hindi naman nasagot talaga yung tanong. Ang pinakamaganda yan, tinan mo, pansinin mo, ito common ito eh. Sino sa inyo, yung totoo lang, taas ang kamay. Sino sa inyo, akin muna atensyon. Sino sa inyo yung nakapagtanong na bakit ba kasi nangyayari sa akin to? Sa lahat ng tao, bakit ako pa? Taas ang kamay. Yung totoo lang. Tamo, kita niyo? Merong mga ilang piraso. Merong ilang piraso nagtatanong ng ganun. Pero pag hinimay mo yun, alam mong walang sagot dyan. Walang sagot dyan. Ikot ka ulit. Magpapaikot-ikot ka. Bakit? Kasi tinan mo, subukan mong sagutin yun. Ano sagot? Tinan mo, pakita ko sa'yo. So, Mapi, kunyari, tinanong mo sa sarili mo, bakit sa lahat ng tao, ako pa? Ano sagot dun? Depende, boss, kung dahil lang sa pagkakataon o dahil catalyst ako nung pangyayari. Okay. Tapos, ano ngayon yung ma-arrive mo na conclusion kung bakit of all people, bakit ikaw? Anong conclusion? Kung talagang pagkakataon lang, boss, walang conclusion, talagang sa'yo lang tumama. Oo. O ngayon, alam mo na, hindi mo mariresolba yan. Balik ka uli sa parehas sa tanong, bakit ako pa? Ulit ka uli. O mali, alam mo mali yung tanong. Alam mo mali tanong. Kasi, you have to demonstrate a certain level of accountability for you to be able to answer certain questions and for you to ask questions that are relevant and is specifically asking for the right set of answers. Kailangan mong makapag-demonstrate ng accountability. Kailangan mong palabasin na kasalanan mo. Para saan? Para moving forward, hindi na maulit yung parehas na pangyayari. Ganon yung konsepto eh. Kailangan mo siyang palabasin na kasalanan mo. Tignan mo, pag halimbawa, tinanong mo sa sarili mo, halimbawa, sa dami ng tao, bakit ako pa? Pag yun yung tinanong mo, it is as if presumptively, presuming ka na ang labas external force yan, kasalanan ng external force, at nagruleta ng kapalaran at ikaw ngayon na natsambahan. Mareresolba ba yan kapag ginanon mo? Nagruleta ng kapalaran, ikaw ang natsambahan. Kaya ka ngayon, tinatanong mo, bakit ako? Sa dinami-dami ng tao, bakit ako? Hindi mareresolba yan kasi lumalabas ngayon, hindi mo inaangkin yung pagkakamali, therefore, inilalabas mo sa'yo. At pag inilabas mo sa'yo ang pagkakamali, ang laging ending niyan, hindi mo kasalanan at biktima ka palagi. At pag lagi ka na lang biktima, tawag dyan victim mindset. Pag palagi ka na lang biktima, wala kang kapasidad na ayusin yan dahil lagi ka na lang nabibiktima ng kung ano-ano at kung sino-sino. Pero pag itinanong mo sa sarili mo, eto ngayon ang susunod na tanong, eto mas intelihenteng tanong, paano ba hindi na mauulit itong nangyari sa akin? Now, that gives you the level of accountability na baka kasi may parte ako na hinayaan ko kasi mangyari sa akin yun. Now, that gives you a certain level of accountability. Yan ngayon yung mga isinusulat sa notebook. At isang piraso lang ang nakikita ko nagsusulat. Tamo? Pag tinanong mo ngayon sa sarili mo, paanong hindi na mauulit yung parehas na nangyari sa akin? Then that gives you power and that gives you control of the situation that will come or that will arise in the future na parehas yung nangyari in the past.
Pag ang tanong mo, paano hindi na mauulit? Tapos, tanong mo pa, anong dahilan? Bakit nangyari ito? At anong magagawa ko para sa susunod na pangyayari, makaiwas ako sa parehas na outcome? Hindi mo gusto yung nangyari? Paano ka makakaiwas? Tignan mo ngayon, iba na ngayon yung sagot. Hindi na siya looping. Hindi na siya paikot-ikot. You will now arrive to a certain conclusion na alam mong mahihirapan na ngayon yung external force na yun. Kung ano man yung sinasabi mong dating external force na siya ang nasusunod at niroleta ng kapalaran at ikaw ang natsambahan, mahihirapan na ngayon yung external force na yun na ikaw ang matsambahan dahil nag-iingat ka na. Gumagawa ka na ngayon ng paraan para hindi maulit sa'yo yung parehas na senaryo. Tingnan mo. Ngayon, mas intelihente na ngayon ang tanong mo. Pero you have to ask those stupid questions first. Pero kailangan, ungkatin mo ng paulit-ulit at paulit-ulit at paulit-ulit yung mga bobong klase ng tanong para lang ma-realize mo na wala palang sagot dun sa isang pirasong tanong na yon kasi yung tanong mali. Yung tanong mali. Ang tamang tanong pala, paano ko maiiwasang mangyari uli sa akin to? At anong kaya kong gawin para pabutihin itong nangyari sa akin nang hindi na ulit maulit yung nagdaan at malayo ako sa ganyang klase ng mga pangyayari? Diba? Now it gives you power. Now it gives you control. Nasa iyo na ngayon ang control. Wala na sa external force na niruleta ka ng kapalaran tapos tumamba ngayon sa'yo. Huwag niyo bibigay sa iba yung kapangyarihan. Tangina. Huwag niyo bibigay sa iba yung kapangyarihan. Pag binibigay mo sa iba at naninisi ka ng kung sino-sino, iniaalis mo sa'yo yung kapangyarihan na maiayos yung buhay mo. Tapos wala kang kayang gawin. Pero pag lahat ng bagay, iniisip mo kasalanan mo, kahit hindi naman talaga, kahit hindi mo talaga kasalanan, magkakaroon ka ng pagkakataon at kapangyarihan para hindi na maulit sa'yo yung bagay na hindi dapat nangyari in the first place. Tingnan mo. Doon pa lang sa ganong angulo, nagkakaintindihan na eh. May magagawa ka pala. Ito, isang bagay na natutunan ko tungkol sa buhay. Pakinggan ninyo ko. Ang laki nito, sobra. Sobrang laki nito. Ito, isang bagay na isa sa mga pinakamalalaking natutunan ko tungkol sa buhay. Pag ang problema mo, nagpapaulit-ulit, may gustong ituro sa'yo ang buhay. Hindi mo maintindihan kaya paulit-ulit. Ang buhay hindi napapagod ng pagtuturo. Minsan, alin lang sa dalawa. Alin lang sa dalawa. Either hindi mo matutunan kaya paulit-ulit ang problema o tinamad ka na kasi sa pag-aaral. When you ask stupid questions, you get stupid answers. When you ask intelligent questions, you get intelligent answers. And you have to ask a certain level and certain amount of stupid questions first before you can ask the right set of questions. Kailangan mo munang pagdaan ng bobo ka muna sa umpisa. Kailangan mo munang pagdaan ng tanga ka muna sa umpisa. Kailangan yun. Hindi pwedeng hindi. Kasi walang diretsong talino kagad. Walang diretsong talino kagad. Kaya tignan mo, basahin mo yung Biblia, basahin mo yung Quran. Parehas sa umpisa muna para maintindihan mo kung ano nangyayari ngayon. Yung umpisa ipapaliwanag muna sa'yo. Kaya kung mapapansin ninyo, si Solomon, ganun din siya kung magsulat eh. Si Solomon, pakita ko sa inyo. Tingnan mo ha. Yung nakasulat dun sa Kawikaan, basahin ko lang sa inyo ito. Hindi ito Bible study, wag niyong mapagkamalian.
Minsan babasahin natin Biblia, minsan babasahin natin Quran. Ang sabi, mga kawikaan ni Solomon na anak ni David na hari sa Israel upang bulayin ang mga salita ng pagkaunawa. So ang salita pala ng pagkaunawa, binagbubulay-bulay. Tapos, upang tumanggap ng turo sa pantas na pag-uugali. Ultimo pag-uugali nakakapagturo ng pagkapantas. Ultimo pag-uugali. Hindi lang sa salita ang pagtuturo. Ultimo pag-uugali. Pag yung pag-uugali mo, walang halong kapantasan, alam mo, kamangmangan ang nangyayari sa'yo paulit-ulit. Tapos, upang magbigay ng katalinuhan sa musmos. Nakita ninyo? Nauna muna ang sabi, tumanggap ng turo sa pantas na pag-uugali. Bakit inuna yung pantas na pag-uugali? Kasi ang bata, ang musmos, hindi yan nakakausap sa pamamagitan ng salita. Ang musmos hindi nakakausap sa pamamagitan ng pagsasalita. Nakakausap yan sa pamamagitan ng kilos na may halong kapantasan sa pag-uugali. Hindi nyo napansin, pag ang bata pinanganak, wala namang malay yan eh. Hindi nga nakakapagsalita yan eh. Pero nakikita niya yung nangyayari. Tapos dun sa nakikita niya at dun sa nai-experience ng bata, dun siya nagsisimulang matuto. Hindi muna sa mga salita. Hindi sa mga salita agad. Natututo ang bata sa pamamagitan ng mga nakikita sa paligid. At pag ikaw bilang magulang nagde-demonstrate ka ng pag-uugaling may halong kapantasan, ang anak mo malaki posibilidad matuto galing sa pag-uugali mo. Tapos, ang sabi, upang magbigay ng katalinuhan sa musmos, kaalaman at pagbubulay sa kabataan. Susunod na ngayon, pagkatapos maging musmos, susunod kabataan. Tapos, upang marinig ng pantas na to, tumalino na ng gusto. Saan galing? Galing dun sa tumatanggap ng turo sa pantas na pag-uugali. Yung anak mo, magiging pantas, wise man. Kapag ikaw bilang magulang, kinokonsidera ka na wise man ka din. Galing sa mga matatalinong pagkilos, galing sa matatalinong pag-uugali na ipinapakita mo sa anak mo, ang anak mo nag-aaral galing sa iyo. Tapos, upang marinig ng pantas at lumago sa ikatututo, at upang tamuhin ng taong may unawa ang magagaling na payo, dun pa lang ang simula ng payo. Nakita mo, dun pa lang ang simula ng payo. Kaya nga gaya ng sabi ko sa inyo, importante na meron kayong notebook kung saan isinusulat nyo lahat ng payo ninyo. Lahat ng utos ninyo, lahat ng tagubili ninyo sa mga anak ninyo. Importante meron kayong notebook para dyan, para ipakabisado ninyo sa mga anak ninyo. Kaya kung babasahin mo, tingnan mo, ang sabi, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman, ngunit ang mangmang ay humahamak sa karunungan at turo. Tamo, ang mangmang humahamak sa karunungan at turo. Pag bobong tao ka, hindi ka makakita at walang kwenta sa'yo yung karunungan at turo. Kasi nga, bobong tao ka. Ang importante sa'yo, entertainment. Kalog-kalog ng suso sa social media, scroll. Yan ang importante sa'yo, mga walang kabuluhang basura. Pinapakaw ang utak mo ng pagkabasura. Bakit? Kasi nga, walang kabuluhan sa'yo yung karunungan at turo. Walang kabuluhan sa'yo yan. Mangmang ka kasi. Kaya tinan mo, susunod na talata ang sabi, anak ko, dinggin mo ang turo ng iyong ama at huwag mong pabayaan ang kautusan ng iyong ina. Tamo. Kaya makikita mo, ganyan ang pagtuturo sa bata. And when you're asking the right set of questions as a parent, then,
you will lay a very strong foundation on your children. Sobrang importante bilang magulang na ikaw muna yung unang mag-aral paano maging tao bago ka mag-anak. Bago ka mag-anak. Kasi kung sino ka, magiging ganun din yung anak mo. Huwag mong iasa sa educational system yan. Hindi responsibilidad ng educational system na ituro kung paano maging tao. Ikaw dapat bilang magulang ang nag-aaral paano ba maging tao. Tapos yung mismong mga lakad mo at mga landas mo, yun ang ituturo mo sa anak mo. Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. Pagka siya'y tumanda, hindi niya hihiwalayan. Tinan mo, isipin mo ako mismo, sa pag-aaral ko kung paano maging tao, natuto na nga rin ako paano magpalaki ng anak. Nang wala pa akong anak. Na alam ko, pag nagkaanak ako ngayon, at least at the very minimal, hindi ako blanco. Hindi. Meron na akong kahit papano set of belief system ko na maituturo ko ngayon sa anak ko. Na anak, lahat ng bagay tatanungin mo. Huwag kang mapapagod ng kakatanong. At huwag kang matakot sa mga tao kapag ang mga tao nagagalit pag tinatanong sila. Huwag kang matatakot sa mga tao kapag ang tao nagagalit pag tinatanong sila. Bakit? Pag ang tao nagagalit pag tinatanong sila, ang ibig sabihin niyan madalas mali ginagawa nila. Huwag kang matakot sa galit ng mga tao. Matakot ka sa Panginoon. Matakot ka sa kamangmangan na alam mo malaki ang magagawa mo bilang tao pag mapagtanong ka. Pero alam mo rin na masisira ka bilang tao pag basta ka nalang sumusunod sa kung sino-sino nang hindi nagtatanong. Pag ang tao nagagalit pag tinatanong sila, alam mo na mali ginagawa niyan kaya ganyan. Mali gawain yan, kaya ganyan, nagagalit pag tinatanong. Syempre, 'di ba? Alam mo ang basic principle ng tao, kapag ka alam mo ang dahilan kung bakit mo ginagawa yung bagay na ginagawa mo, hindi ka matatakot na matanong ka ng kahit na sino. Bakit? Alam mo dahilan kung bakit mo ginagawa yan eh. Pero pag ang tao natatakot na matanong siya, ang ibig sabihin nun, siya mismo sa sarili niya, either hindi niya alam kung ano ginagawa niya, o baka alam niya mali ginagawa niya. Ang ibig sabihin ng galit, ini-intimidate kang wag ka nang magtanong, maniwala ka na lang. Alam mo na ngayon, pag lahat na lang ng bagay pinaniniwalaan mo, delikado ka bilang tao. Pag lahat na lang ng bagay pinaniniwalaan mo, lalo na social conformity, putang ina, diretso, walang nagtatanong kung bakit ba kinakalog ng mga influencer yung mga suso nila sa social media. Walang nagtatanong ng ganyan. Subukan mo magtanong dun sa mga kumakalog sa social media, bakit nyo po kinakalog yung suso nyo? Tignan mo, magagalit sa iyo mga tao na para bang ikaw pa may diferensya ang utak, bakit ka nagtatanong? Tangina. Yung social conformity ngayon kakaiba. Dati meron pang dahilan kung bakit natin tinatanong ang mga bagay at meron pang dahilan kung bakit natin ginagawa ang mga bagay. Ngayon, nakakatakot magtanong, nagagalit ang mga tao kapag tinatanong sila. Nagagalit ang mga tao. So, diretso, you have to ask the right set of questions. At pag ang tao nagalit dahil tinatanong mo sila ng reason nila kung bakit nila ginagawa yung bagay na ginagawa nila, alam mo na may diferensya yung ginagawa niya. Either hindi niya alam kung bakit niya ginagawa yan, o alam niyang mali yung ginagawa niya. Huwag ka na lang magtanong kaya dinadaan ka sa galit.